back to Patnubay TV. Paano kung may isang bagay sa harap mo na kayang baguhin ang buhay mo? Subukan mo tumingin sa iyong palad. Napansin mo na ba ang isang hugis kalahating buwan na linya malapit sa base ng iyong palad? Sa ibaba mismo ng iyong hinlalaki, ang linyang ito ay nagsisimula sa bahagi kung saan nagtatagpo ang iyong palad at pulso. At pagkatapos ay kumukurba paikot sa gilid ng iyong palad. Pero hindi lang ito isang pangkaraniwang guhit. Maraming naniniwala na may mas malalim itong kahulugan. Isang palatandaan ng nakatagong kakayahan o isang espesyal na koneksyon sa enerhiya na pumapalibot sa atin. Ang maliit na kurbang ito ay maaring senyalis ng isang bagay na higit pa sa nakikita ng mata natin. Isang koneksyon sa makapangyarihang enerhiya ng sansinukob na maaaring magpabago ng buhay mo. Ang taong 2025 ay isang taon ng pagbabago at pagtuklas. Sa sinaunang karunungan, pinaniniwalaan ang tanda na ito. Ang crescent moon ay may mahalagang kahulugan. Habang sa taon ito ng 2025, isang taon na puno ng pagbabago, paglago at hindi inaasahang mga pangyayari. Maaari ang linyang ito sa iyong palad ay susi sa isang mas malaking katotohanan. Tingnan mong mabuti. Nakikita mo ba ito? Kung oo, manatili ka rito dahil ang maaaring ipaiwatig ng markang ito ay magpabago ng iyong pananaw sa iyong buhay at maging sa iyong kapalaran. Higit lang ito sa isang matandang alamat. Sa loob ng maraming henerasyon, pinaniniwalaang ang crescent moon mark ay sumisimbolo sa malalim na intuition at nakatagong kakayahan na naghihintay na maipamalas. Ngayong taong 2025, ang markang ito ay maaaring magkaroon ng bagong kahulugan, hindi lang bilang tanda ng creativity o pagiging sensitibo, kundi bilang pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa. Maraming mga ganitong marka ang maaaring makaranas ng di maipaliwanag na pagbabago sa kanilang buhay. Maaaring maramdaman nilang hinihigop sila ng espiritual na enerhiya, isang presensyang hindi nakakatakot kundi makapangyarihan. Maaaring maramdaman nilang may gumagabay sa kanila o sinusubok sila sa paraang hindi nila inaasahan. Kapalaran nga ba o malaking plano ang pagkakaroon ng crescent moon? Isipin mo ito. Biglang may mga pangyayaring nagaganap sa buhay mo na tila hindi simpleng pagkakataon. Mga senyales o mensahe na parang sinasabi ng universe na may dapat kang matuklasan. Kung pakiramdam mo'y medyo nakakalito ito, huwag mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Para sa ilan, parang ito ay isang tulong mula sa universe sa oras ng pagsubok. Para sa iba, tila tinatanong ng sansinukob ang lahat ng pinaniniwalaan nila. Pero ang tanong, ito ba'y nagkataon lang o bahagi ng isang mas malaking plano? Posible ba sa taong 2025 ay ang taon ng iyong paggising o paggising ng isang bagay sa loob mo na matagal nang nakatago? Halina't tuklasin ito. Ano ang crescent moon mark? Ang crescent moon mark ay proteksyon at pagsubok. Ang tanda ng kalahating buwan ay may dalawang muka. Sa isang banda, ito ay kalasag na nagbibigay proteksyon at gabay sa gitna ng unos ng buhay. Ngunit sa kabilang banda naman, ito rin ay isang babala, isang paalaala na hindi lahat ng kakayahan ay madaling madala. Sa ilang kultura, ang markang ito ay hindi lamang tanda ng kapangyarihan. Ito rin ay isang simbolo ng respeto at responsibilidad. Kung taglay mo ito, maring ito ang senyales na ikaw ay tinawag upang harapin ang mga pagsubok na hindi kaya ng karamihan.
Maaring dumaan ka sa matitinding emosyonal at espiritual na hamon, mga pagsubok na huhubog at susubok sa iyo ng lampas sa iyong inaakala. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang hamon? Isang regalo nga ba ang crescent moon o isang pagsubok? Maraming naniniwala ng crescent moon mark ay isang susi na nagbubukas ng maraming pintuan, hindi basta-bastang nalalampasan ng iba. Ngunit tandaan, kapag nabuksan ng pinto, wala nang balikan. Ang mga taong may ganitong marka ay maaaring makatagpo ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Mula sa pagpapagaling ng iba sa isang simpleng paghawak, hanggang sa pakiramdam ng emosyon ng ibang tao o empathy. O kahit sa pagtanaw ng hinaharap bago pa ito mangyari. Sa kasaysayan, ang mga may ganitong tanda ay kinikilala bilang healers, visionaries at empath. Ngunit ang kanilang buhay ay hindi kailanman naging ordinaryo at narito ang pagsubok. Handa ka bang yakapin ang iyong kakayahan? Pagbabago o isang mahirap na landas. Ang tunay na pagbabago ay hindi madali. Ang pagdiskubre ng iyong tunay na kakayahan ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pag-iisa at pagkakalayo sa iba. Maaaring maramdaman mong parang hindi ka na akma sa dating mundo mo. Maaaring maramdaman mong hindi ka na nauunawa ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit tandaan, ito ay isang bahagi lamang ng iyong paglalakbay at marami pa. Ang pag-iisa na ito ay hindi isang parusa, ito ay isang paghahanda. Isipin mo ito bilang isang kukun, masikip, mahirap at minsan ay masakit. Ngunit kinakailangan upang ikaw ay maging isang ganap na nilalang na handa sa bagong yugto ng buhay mo. Anong mga pagsubok dito ngayong taong 2025? Habang lumalapit ang 2025, ang mga crescent moon mark ay maaring harapin ang pinakamalalim nilang takot, alinlangan at insecurities. Ang mga pagsubok na ito ay hindi narito upang wasakin ka. Nandito sila upang palakasin ka. Isipin mo ito bilang isang apoy na nagpapanday sa bakal. Inaalis ang mga bagay na hindi na kailangan at iniiwan ang mas matibay na bersyon ng iyong sarili. Ang huling tanong, ikaw ba'y handang magising? Maaaring nagsimula ka ng makakita ng mga kakaibang panaginip, mga pangitain ng hindi mo pa nakikilala, mga lugar na hindi mo pa napupuntahan o mga kaganapang hindi pa nagaganap. Ang mga panaginip na ito ay maaaring mga babala o gabay, naglalaman ng mga pahiwatig kung anong landas ang dapat mong tahakin o iwasan. Kung ang mga pangyayaring ito ay bumabagabag sa iyo, tandaan mo, hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Ang iyong enerhiya ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Sa taong 2025, maaaring matuklasan mong hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Ang mahalaga ay manatili kang tapat sa iyong sarili, bukas sa posibilidad at handang harapin ang bagong yugto ng iyong buhay. Ang tunay na mga pinuno ay hindi perpekto. Sila ang mga taong nagpapatuloy sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan. Ito ang iyong sandali. This is your moment. Ang liwanag na nasa loob mo ay hindi nilikha para maitago. Ito ay nandyan upang magbigay liwanag sa mundo. Handa ka na ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig hanggang sa muling pagkikita.